Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang gabi, Mark Narboneta here. Ang daming balita ngayon mga ka-Wonder, no? Kaliwat kanan, pwede mo i-content, pero hindi naman lahat ng tao ay interesado sa mga ibang balita, no? Well, itong ating topic ngayon, good news at bad news. Good news sa kanila, no? Pero maaring bad news pa rin sa ating kahit good news sa kanila. Ang pag-uusapan natin mga ka-Wonder ay itong si Bong Revilla at itong mag-inang Leviste, Legarda, no? Ano ba yung balita dyan sa kanilang mga ka-Wonder na good news and bad news nga? But before that, please don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster, 100%. Libre po ang pag-subscribe. Click nyo po yung subscribe button, lalabas yung bell icon, piliin yung all. Marami po salamat. So ito nga mga ka-Wonder, no? Alam natin to si Bong Revilla na may kaso to dati na plunder. Pero yan po ina-acquit. May kinalaman po yan dito sa kanyang PDAF. Itong sinasabing Priority Development Assistance or PDAF scam. Yan yung kaso niya na plunder nga. But fortunately sa kanya, siya po ina-acquit, ano? Noong I think around 2018 na-acquit siya, no? At currently mga ka-Wonder, ito'y sumangkot na naman. No, alam natin tumakbo yan ng pagkasenador pero natalo. Natalo yan eh. Kasi naririnig-rinig na natin na tumatakbo siya pero pinapasaringan siya ng ibang mga personalities na pinababalik itong pera. No? I think ito yung sinasabi diyan sa PDAF na pinababalik yung perang pinaniniwalaang alleged, no, na dapat niyang ibalik. No? Siguro yun yung dahilan mga ka-Wonder kung bakit siya natalo dito sa politika. At kaya nga, ito na ngayon, recently mga ka-Wonder, no, siguro inimbestigahan ulit, no, separate investigation ito, atong graft and corruption charges niya na alleged ghost project, no? Yung mga ghost project dyan, isa dyan yung flood control mga ka-Wonder, no? At itong PDAF case niya itong 2018, na-accuse dyan mga ka-Wonder na nakabulsa. Yun ang sinasabi ritong alleged, no? 224 million. Grabe. No? Kickbacks. Anong ginamit? Using pork barrel funds, no? Sa pamamagitan nitong walang iba, yung sikat na noon, no? Usapin na inaabangan namin. Na hanggang ngayon nakakulong siya. Mas pinili niyang makulong, no? Kaysa ikanta niya itong mga ito. I think kasama si Enrile, si Jinggoy dyan, tsaka siya, no? Etong si Janet Lim Napoles, mga ka-Wonder, no? At ang ruling nga dyan ng Sandigan Bayan, inacquit itong si Revilla noong December 7, 2018, no? So tama yung ating pong pagkakakalculate, no? At nag-fail kasi mga ka-Wonder itong prosecution na i-prove, no, na nakatanggap siya ng funds. No, ibig sabihin parang maayos ang pagkakatrabaho, sabi ng mga gumagawa ng kulay, ano, na talagang dinidiin siya. Well, siya po ina-acquit, ano, yun pong tinitingnan doon na naging malaya siya doon sa pagkaka-accuse sa kanya. While his co-accused, no, yung chief aide ay na-convict, no? At ito may kinalaman mga ka-Wonder doon sa graft charges niya, no? At ito nga, recently mga ka-Wonder, itong flood control malversation naman mga ka-Wonder. Malversation po, no? Mas madali kasing ikaso yan eh. Itong sinasabing plunder medyo mahirap patunayan. Yun yung mga narinig ko, mahirap labasan ng mga ebidensya. While itong malversation, itong mga graph na to, mas mabilis, no? Kaya ito si Bong Revilla mga ka-Wonder, siya ay nakasuhan, no, ng malversation and graft dito sa mga anomalya, non-operational, 92.8 million ghost flood control project in Pandibulacan. So mga ka-Wonder, yung sinasabi nila na si Jinggoy pa lang, no, kahit sabihin mong hindi yan plunder, may kinalaman din yan sa ghost project mga ka-Wonder, no? Itong project dyan, if I'm not mistaken, again, dyan sa Bulacan, no? Ngayon, etong si Bong ay pinayagan, no, ng 3rd Division ng Sandigan Bayan
na makapag-post ng kanyang bail. At ito hindi lang basta bail, mga ka-wonder, dahil ito'y tumataginting na 1 milyon. No? 1 milyon. No? Petition niya nitong July 31, ngayong araw mismo, dyan sa Sandigang Bayan. No? Ito'y pansamantala lang, mga ka-wonder. No? Pansamantala lang kasi ito'y ninonote na insufficient direct evidence of guilt for temporary release while the trial continues. So, pansamantala lang itong bail niya. No? At siguro pag natapos yan, at habang nililitis, siguro kailangan patunayan niya, mga ka-wonder, no? Itong kaso niya na siya ay hindi guilty. Pero mga ka-wonder, itong 224, ang laki na kickback na grabe. No? Ito sa pork barrel na kinasangkutan nga nitong si Napoles. Marami nagsasabing nakalusot daw si Bong Revilla. Marami yan, nababasa nyo yan. No? At namarkahan nga, pero nga dahil sa na-acquit siya, of course, kinonsider siyang walang sala, na-acquit eh. Kaya nanalo siya ulit. Ito nga, ulit, meron na naman siyang kinasasangkutan. Ito nga yung 92.8 million. Ang laki, mga ka-wonder. No? At yan nga po itong pinost niya ng bail na pinayagan naman ng 3rd Division ng Sandigan Bayan sa airport. Temporarily, malaya itong si Bong Revilla habang nililitis pa rin yung kanyang graft-related, itong kanyang malversation graft na kaso, mga ka-wonder. At itong bad news naman, mga ka-wonder, ay itong dito sa dalawang mag-ina. No? Itong si Solar Boy, kung tawagin nila, no? Si Leandro Leviste. At itong si Loren, na maraming ang nagsasabi, mga ka-wonder, at naniniwala, na ang talagang may-ari niyan o pasimuno niyan ay itong si Loren Legarda. Na kumbaga nagamit lang daw itong anak. No? Itong si Leandro Leviste. Wala pa naman tong alleged pa lang tumaka-wonder. No, kumbaga pinagbibintangan o pinaghihinalaan. Pero hindi ibig sabihin guilty na. Dahil iimbestigahan pa lang, mga ka-wonder. So yung charge dyan, mga ka-wonder, nitong ombudsman ni Boying Rimulya, ngayong araw, mga ka-wonder yan, sabay, naka-bail si Bong Revilla ngayon, pero itong mag-ina, na-announce, mga ka-wonder, ni Ombudsman Boying Rimulya, na itong kanila pong complaints for plunder, grabe ang laki niyan, mga ka-wonder, and conflict of interest, dahil si Loren ay senador that time. Senador siya. No? At may hawak siyang certain position. Yung certain position dyan, dati nitong si Loren, ay siya yung chairperson, no, nitong Senate Panel on Finance. Kaya conflict, pero naigawad yan sa kanya. That was in the time of Rodrigo Duterte, no? So itong kaso nila na i-charge nga ng ombudsman, preliminary pa lang, mga ka-wonder, pinaprocess itong complaints na to na plunder, graft, and conflict of interest, tatlo. At itong investigation, mga ka-wonder, ng ombudsman under Ombudsman Jesus Crispin Remulla, na sinabi nga, mga ka-wonder, na itong mga cases ay preliminary. So yung iba dyan, sabi, matagal pa yan. Pero depende pa rin yan, mga ka-wonder, sa lakas ng ebidensya. No? Kasi may history naman na pagbabasihan. No? Itong investigation stage niya ay preliminary pa lang. So ito ay nire-review, no? Itong investigation, mga ka-wonder, at tinitignan itong mga ebidensya para makapag-decide, no, for formal charges at i-file dyan sa korte. Kaya itong mga respondents, mga ka-wonder, itong former Energy Secretary Alfonso Cusi ay included din, mga ka-wonder, na iniimbestigahan, no, kasabay ng pag-iimbestiga dito sa mag-ina na si Loren Legarda at itong si Leandro Leviste, aka Solar Boy, no? At itong conspiracy kasi, mga ka-wonder, ang tinitignan dito. Ano ba yung conspiracy? Para itong secret plan, plinano, no, ng dalawa, itong mag-ina, o may kasabot pa, o may kasama pang iba, no, na para sa isang bagay na masama, unlawful, harmful, no, na ito'y pumapasok bilang isang krimen, mga ka-wonder, no. So, yun yung tinitignan dyan. Mayroon conspiracy theory na tinitignan. Ano? Kaya ito'y inihinilaan pa lang, alleged, no? At itong mga respondents na to ay nag-conspired
no, nagkasabwatan, parang gano'n, nagplano, no, na para ma-secure nila, no, mahawakan nila itong exclusive government rights. Rights to, mga ka-wonder, ha? Hindi ito basta-basta proyekto. And create a monopoly. Mamonopolize nila yung proyektong ito. No? At ito nga ang sinasabing kumpanya ni Leviste, I think parang dalawa yung sinasabi niya, no? Nag-fail o nabigo, mga ka-wonder, na i-deliver itong naipangako nila while hawak itong government rights. No? At ito'y nag-accumulate, nagkaipon-ipon ng mga massive, napakalalaking mga unpaid obligations, mga ka-wonder. Kaya yan, pumapasok nga yan dyan, mga ka-wonder, dito. Na kakasuhan ng plunder, conspiracy, at kung ano-ano pang nakikita nilang kaso dyan sa mag-ina. At ang tinitignan din isa rin pa, yung connection. No? Sabi ni Ombudsman Remulla na itong alleged, no, binagbibintangan, no, pinaghihinalaan, pero hindi pa nga guilty, mga ka-wonder, dahil iniimbestigahan pa lang. Kasi pag yan ay napatunayan na, dadakipin na yan pagdating dyan sa Sandigang Bayan. Na itong si Leviste, itong si Leandro, mga ka-wonder, ay hindi daw dapat ito nakapag-secure ng kanyang 2019 congressional franchise kung wala ang impluensya nino ng kanyang ina, na kung saan nga that time, mga ka-wonder, ay siya yung chairperson, no, dyan sa Senado ng Panel on Finance. Kaya nagamit yung parang posisyon, yun ang pagkakasabi. Kaya nga isa dyan sa sinasabi is conflict of interest, mga ka-wonder. So yun, na-impluensyahan, pero ang tinitignan nila dito, mga ka-wonder, si Loren lang naman may-ari niyan. Kumbaga, pinaano lang dun sa anak that time na wala pa posisyon. Kasi bawal nga sa isang senador na humawak ng kung ano-ano dyan habang siya ay isang senador. Yun ang pagkakaintindi ko, no? At dahil dyan, mga ka-wonder, no, sinampahan na ng filing na ng investigasyon. Preliminary hearing pa lang, mga ka-wonder, itong dalawang mag-ina, no, na bibigyan sila ng tsansa. Of course, dumadaan sa due process lagi, mga ka-wonder, na hindi nga naibigay ng mga nakaraang administrasyon dito sa mga nabiktima. Laging dumadaan sa rule of law. At isa dyan, itong due process. No, yan yung unang-unang step pa lang nila, preliminary, binigyan sila ng tsansa para sumagot, no, dun sa mga complaints at mag-submit sila, mga ka-wonder, ng kanilang tinatawag na counter affidavits, no? At itong sa korte nga, it's either court filing or dismissal, no? After niya ma-review yan, yung both sides, yung nag-file ng complaint at itong counter affidavit ng mag-ina, i-determine yan nitong si Ombudsman, ano, kung merong sapat na ebidensya para mag-file ng formal case bago dyan sa Sandigang Bayan, no, itong Sandigang Bayan Criminal Court. At sinasabing itong jail time na term para dito kay Cayetano nga, itong jail time malapit na. Sabi, malapit na niyang masilayan ang lupang pangako. Kasi yung Payatas ay kilala rin yan, mga ka-wonder, sa lupang pangako, ano, yung Payatas dyan. So, kapag nakitaan niya ng sapat na ebidensya, itong jail time sa mag-ina ay posible, no, na ma-formalize dyan sa korte, no, para sila ay litisin, magdaan sa trial na mismo. At kapag sila ay natagpo ang guilty beyond reasonable doubt, i-issue na yung final judgment at susuot na nila yung mahiwagang posas. Iyan ang bad news sa mag-ina na matagal nang iniungot ng tao na kailan makakasuhan yan. Kasi ang tingin, mga ka-wonder, ng tao hanggat walang update is yung mga kasong naririnig nila na dapat kasuhan, parang natutulog. Yun ang tingin nila. Hindi nila alam, tinatrabaho ito ng tinatrabaho. Dahil hindi ganun kadali maglakap ng ebidensya. Kagaya nitong mag-ina na ngayon, na preliminary na sila, no? At itong si Pulong, iimbestigahan na rin. At itong ang kay Cayetano, ito na, malapit na talaga ang jail time niya at yung mga susunod pa. So yan, mga ka-wonder, ano? Sana yung justice maibigay sa ating taong bayan. Dahil ang totoong biktima rito, mga ka-wonder, ay hindi sila. No? Hindi sila. They were given
the chance, no, to hold the baton na para i-exercise nila yung pinangako nila, sinumpaan nila nung sila po'y umupo sa Senado o sa Congress. But unfortunately, eto nga, nakikita natin, although this is still alleged, hindi pa napatutunayan, iimbestigahan natin, iwan natin yan sa kamay ng ombudsman. Dahil yan, pag once napatunayan, jail time ang aabutin ng mag-ina. So in other words, mababawasan na naman yung Senado. Mababawasan, mawawala si Cayetano, mawawala si Legarda. So paubos na. Kaya pag-uusapan natin dyan next time mga ka-wonder, itong 2/3 na sinasabi ng general rule sa Constitution. Ilan na lang yan mga ka-wonder kasi ang sinasabi nila dyan 2/3, 16. Pero pinagbabasihan dyan na 16 dahil 24 itong senador. So what would happen kung iyan po ay mabawasan pa? Hindi po ba? So yan mga ka-wonder, ang update ngayon, nakalaya si Bong temporarily at mukhang itong dalawang mag-ina may preliminary na sa ombudsman pag napatunayan jail time. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. And please share this video para malaman nila na pansamantala lang nakalaya si Bong Revilla at nag-bail, piyansa ng 1 milyon. At itong dalawang mag-ina na isang inaasahan nga nila na kailan ba yan aaksyonan, ay eto na. No? Iniimbestiga na, preliminary dyan sa ombudsman. At kapag nakitaan ng sapat na ebidensya, it's jail time. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.